At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang malilitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Nalubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Wala po, hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Ano po ba yun? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak, ayuda. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Tulad ni Maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang pumaasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloko ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang malilitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas. Ang ginagawa ko dito ngayon, Ilocano ako. May sak na Ilocano kandidato under Team Duterte PDP Laban. Ganda kayo ng kabagyak, ilyak na Ilocano. Ang moyo na sinmo tipudpud mo ng Ilocano. Dahil may sanga, dahil tipuso nga na nakawakdet pa. Dahil tamang ibagbaga ng Ilocano, handang amog sa Ilocano datatahang na dimbakel. Di tayang tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara, na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron din executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito, sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance, ibig sabihin hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yun. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marcoleta na siya ang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA.
Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veterano, mambabatas, matapang, magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. At hindi lamang po isa, kinakailangan pa natin magsasama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod dito sa mababang kapulungan. At minsan din naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, aking pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo ay nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo ay ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan dyan sa Kongreso. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Subalit, kagaya rin po na ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan natin kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking mga kasama, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo! At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, yung KOJC. Nakikita natin kung anong inang pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amendahan ang plunder law at kinakailangan nating dalhin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yan. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Bakit humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget na sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweed, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus
na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Alam niyo po, sa mga nakaraang buwan, ang dami nating nararamdaman na mga tensyon, mga bangayan at hindi pagkakaunawaan sa ating political leaders. Tuwing ako po ay tumitingin sa Senate position ngayon, ako po ay nalulungkot. Nakikita ko po doon si Senator Robin, nakikita ko si Senator Bato, nakikita ko si Senator Bongo. Tatatlo lang po sila doon na pinagsisigawan ang ating mga paniniwala. Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Marami na pong nagtalo tungkol sa mga ginawa ng nakaraang administrasyon. Pero wala po, hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Ano po ba yun? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption. Lahat po tayo pwede magkaisa doon. Pero ito po sana ang tandaan natin. Hanggat kakaunti po ang boses natin sa Senado, we will not be able to institutionalize or turn into law ang mga paniniwala na ginawa at pinakilala sa atin ni Atty. Rodrigo Duterte. Para po tumagal at para ho hindi nababago-bago ang mga Duterte principles, isa patas po natin. Kaya sana po, tandaan ninyo ang PDP Laban Day. Kilala niyo na po ba ang mga senatorial aspirants ng PDP? Kilala niyo na ba? Sana po, bukod sa kilalanin ninyo, ipagsigawan niyo po sa ating bayan na itong Duterte slate na ito ay ipaglalaban ang best of the Duterte principles. Mabuhay po kayo lahat. Marami po pong magsasalita. Ako po ay nagpapasalamat lang na kami ay pinuntahan ninyo upang suportahan dito sa proclamation. Let this day be that one day na tayo ay makukuha uli ang ating pamahalaan at maitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak ayuda. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Luzon, makikisama ba kayo sa Mindanao at Visayas? Hindi lang po pwede batikos ng batikos o atake sa rehimeng Marcos ang dapat nating gawin. Dapat po ang ating mga senador may programa kasi hindi po ako pinabili ng suka. Hindi po. Abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila?
Yung sa kabila, naging undersecretary ba sila ng DILG? Naging commissioner ba sila ng Presidential Anti-Graft Commission? Naging director ba sila ng Land Bank? Yung pinagdaanan ni Atty. Hinlo, politika, DILG, ekonomiya, Land Bank, anti-corruption, PACC. Ang programa natin, una, labanan ang korupsyon. Dapat po amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law para bigyan ng karapatan at kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga ng mga ari-arian at bank accounts ng public official na iniimbestigahan ng ombudsman. Pangalawa, laban kontra kahirapan. Paano po yun? Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba ang Pilipino linya at hihingi ng abuloy galing sa mga congressman? Pag ayaw nyo sa kanila, ipaglaban nyo kami kasi may programa kami. Aking po ilalabi sa aking kasamahan, nagagawa ng mga batas to amend the procurement law to favor Philippine-made products. The Philippines needs to industrialize. We need to make our own weapons. We need to make our own machines. We need to protect our technology. Tulungan natin ang ating mga scientists, inventors, engineers. We need to industrialize. Dito dapat ang factories para maraming trabaho sa manggagawang Pilipino. Trabaho, ayuda. Trabaho, ayuda. Second, sa agrikultura, dapat magkaroon tayo ng state-managed farming, state-managed fishing. Hindi kaya ng land reform. Failure ang land reform. Dahil yung binibigay na 1 hektarya, binibenta ulit nila sa mayayaman at subdivision developer. Ano yung kasunod? Ano yung dapat gawin? We have to create jobs. Tayo sa gobyerno, we need to create jobs sa lahat ng mga lupain na katiwangwang, hindi nagagamit. Dapat po maglagay ng agribusiness ang gobyerno. Hindi lang sa pagtatanim, kundi warehouse, factories, rice mill, transport hub, distribution center. Trabahante na Pilipino ang kailangan. Trabaho, hindi po ayuda ang solusyon. Pero yung manggagawa na kukunin natin, hindi po kailangan ng civil service examination. Dahil farmer naman yan eh. Hindi naman yan opisina. State-managed fishing, ganun rin na konsepto. Instead na bigyan mo ng isang bangka, bigyan natin ng trabaho ang mga mangingisda. Pinakamahirap na sektor ang mangingisda. Bigyan natin ng sweldo, 15-30, malalaking barko para sa gobyerno, mag-fishing sila. Ang panghuli na programa ni Atty. Hinlo, educational reform. We have to introduce the subject from grade 1 to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa-tao. Different topics, love of family, love of community, human rights, what's the Philippine political structure, national territory and defense, grade 7, a study of prison life para matakot ang kabataan gumawa ng masama. College, we introduce what is the economic plan of the country for the next 10 years as designed by the NEDA. Second year, financial literacy, how to start a small business, how to file a business permit. Third year, the dangers of corruption. Last year, fourth year, what is taxation, custom duty, what is estate tax, and lastly, how to file an income tax return. Pilipinas, ang dala po ng Senador ng Visayas, programa para mabigyan ng permanenteng solusyon ang korupsyon, ang problema sa kahirapan, at para magkabuwas damlag ang Pilipinas. We need a future. We need to introduce good values to our youth. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay po ang PDP Laban! Mabuhay po ang Team Duterte! Salamat po!